Hey guys, welcome to my channel. So bibigyan ko kayo ng update regarding sa nangyari sa akin, no? This morning. So it was like what? 8 hours ago, 7 hours ago. So ayun nga, ayoko sabihin aksidente nga ba? So let me know what you think. No, unang-una salamat sa mga mga nagko-comment, sa nagpapalakas ng loob ko, no? And syempre, sabi niya kanina misis ko, no, kung kami na lang kanina, sabi na, kung kailan naman, no, may mga problema na nga kami, financially, dun sa isang kotse, tapos, nangyayari pa to. Sabi nga, when it rains, it pours. Minsan, no, down ka na nga, sisipain ka pa eh. Anyway, nagpapasalamat naman ako doon sa mga nagme-message, sa mga nagko-comment. So, so nangyari dyan guys, no, after kong i-post yung video kanina, dumating na yung police. Sige, i-recap muna natin. So, nasa talyer yung Explorer ni Mrs. Kaya, inahatid sundo ko siya. Okay? So, hinatid ko siya kanina. Sinundo ko siya kahapon. Sundo ko siya kahapon. Yung pagsundo ko sa kanya kahapon, nag-vlog ako, di ba? Habang naghihintay ako sa clinic nila. Sabi ko, yan, may problema kami, may babayaran, mga ganyan. Tapos, kanina umaga, hinatid ko siya. Nung pauwi na kami, siguro mga mga 6 na stoplight na lang papunta sa bahay na namin. Malapit na sa bahay namin yun. So, nagdadrive ako. Ang speed ko is, nasa constant lang naman, 45. 45 ang speed limit eh. Nandito ako sa extreme left. Kasi alam ko, may susunod na intersection malaki, maghihiwa-hiwalay. Kaya maganda nandito ka. Kasi pag nasa extreme right ka, magiging right turn only yan eh. Sabi ko, dito na lang ako sa extreme left. Dire-diretso lang. Tsaka, tama naman yung speed ko. So, ayun. Tapos biglang bang, binangga ako habang umaandar bang. Tapos pagtingin ko sa rear view mirror, nakita ko ram. Kasi yung bumangga sa akin, pickup truck na mataas, no, lifted. And then mamaya share ko na lang. So, yun. Parang na mental block ako kasi ang daming pumasok sa isip ko. Sabi ko, kailangan ko tong kotse, pantrabaho, tapos walang kotse si Mrs. So, ito lang yung gumagana ng kotse. Parang na-overwhelm ako. So, ang dami ko iniisip. Pero, pumasok sa isip ko yung dati nung na-aksidente ako dito eh. Sabi ng police, pag nasa busy kayo, pwede naman kayong tumabi muna, tapos doon na lang mag-uusap. So, ginawa ko, tumabi ako. Tapos pag hindi ako naghintay, hindi sumunod pala yung tumakas. No, tumakas. No, tapos sabi ko, andun ako sa parking lot, safe dun sa parking lot maluwag. Sabi ko, anong gagawin ko? Pag tumawag ako sa police, wala akong sasabihin kasi hindi ko nakuha ng license plate. Alam ko lang, Dodge Ram na itim. So sabi ko, excited ako sabi ko, alam ko na, nakuha yan sa sa dashcam. Yung in-install ko, may rear view Okay. So, ginawa ko, umuwi ako sa bahay. Kasi sabi ko, malapit na malapit na ako sa bahay. Umuwi ako, kinuha ko yung memory card, nilagay ko sa laptop, tapos tumawag ako sa, non-emergency number sa police. Tapos sabi sa akin nga, may darating daw na police dito sa bahay. Tapos, yun kausapin ako. Okay, so, na-disappoint ako nung nakita ko na yung rear dashcam footage, walang plaka yung bumangga sa akin. Napakalaking truck. Walang plaka. Okay. Tapos, dumating na yung police. Mabilis lang. Yung police, siguro mga 30 minutes na ako naghintay. Dumating yung police. Sabi ng police kanina, sabi niya, ganito yan. I can give you a police report. Right now, gagawin kita. Kaso, hindi ako mag-iimbestiga. Kung gusto mong i-pursue yung kaso. Kasi daw, wala ako dun sa pinangyarihan ng crime or ng incident. Crime na yun kasi hit and run Sabi ko, ano advice mo? What's your advice? The best thing for you to do is go back there, bumalik ako doon, tapos tumawag uli ako, tapos mag-ask ako ng police assistance para mag-file ng report,
Tapos yun nga, sabihin ko hit and run. Tapos ang gagawin daw, mapipilitan sila mag-imbestiga kasi criminal case yun, hit and run. Tapos pwede silang i-access yung mga CCTV doon sa area na yon, mga camera na yon. So ganun nga ginawa ko. Nagpasalamat ako sa pulis na nandito, nagbigay sa akin advice, pumunta ako doon, tapos tumawag ako. Naghintay, pag naghintay ka ng pulis, napakatagal talaga, tapos ang lamig. Lamig kanina. Tapos, naghintay ako, dumating na yung pulis, nag-apologize pa nga sila dahil natagalan daw sila. Ganyan, ganyan. Tapos nireport ko na, tinuro ko kung saan nangyari. Sabi ko nangyari yun, before the intersection. Tapos nung binangga niya ako, syempre, lumampas muna ako sa intersection. Hindi ako hinto dyan, no? Safely nag-minor ako. Kasi umaandar yun minor. Tapos, pag hinto ko gano'n, tumakas siya, doon, kumaliwa na siya doon sa Tapos sabi sa anong police, there's no camera there. Walang camera yung intersection na yun. So, tandaan niyo yan, walang camera yung intersection na yun. Tapos, ano pa, sabi niya sa akin, bakit ngayon ka lang tumawag? Ganyan, kanina pa palang nangyari to, 9:55 o 10 o'clock. Sabi ko kasi, ganito yan, umuwi muna ako, tinignan ko yung camera footage kasi hindi ko makita dito sa kotse. Wala akong even though if I call you, wala akong mabibigay na information sa inyo kung sino bumangga sa akin. Tapos, may dumating na pulis doon sa bahay, in-advise ako nung bumalik dito. Wala namang problema yon, okay lang. Gusto niya lang malaman yung time frame. Tapos, ano pa ba? Binigay niya sa akin yung email address niya. Sabi niya, i-forward ko daw yung video ko. Ganon. Tapos, yun, kung may updates, mga ganyan. Tapos, ang gagawin niya, pupuntahan daw niya yung gasoline station. Kasi wala kang camera dun sa intersection na yun. May gasoline station. Titinan niya ako nahagip. Nakalimutan ko, hindi ko siya sinabihan na, Sir, ba't di nyo puntahan yung mga previous na intersection? Meron yun Kaso ayoko naman turuan siya kung nung gagawin niya sa trabaho niya. Anyway. So, okay naman kasi nakita ko, nung umalis ako, umikot talaga siya, pinuntahan niya agad yung gas station. Titignan niya daw kung may camera. Okay? So, yun na. Yun na yun. Yun na yung nangyari, di ba? So, in-upload ko na yung video and binabasa ko yung mga comments. Sabi importante say, totoo yan guys. In any car accident, ang talagang una yung safe kayo. Kaya kinukumusta rin ako ng misis ko kung may nangyari ba sa akin, may whiplash or whatever. Sabi ko, okay naman Ang problema ko lang na na shock ako, na mental block ako. Hindi ko alam gagawin ko at that time kasi biglaan, tas na-overwhelm ako Ang advice nga sa akin ng police pala sabi, next time, pag tumakas, habulin mo, pero keep your distance. Sabi ko kasi, sir, hindi ako makapag-isip kanina Ang dami kong problema na pumapasa sa isip ko Ganyan no? Kaya hindi ko rin nga maintindihan bakit hindi ko siya, hindi ko naisip na habulin. Akala ko, mag-uusap lang kami dun sa parking lot. Hindi pala siya sumunod, tas nag-U-turn yata siya. Okay, so, ayun nga, tinawagan ko yung talyer. Tinanong ko kung numusta ko yung Explorer. Sabi sa akin, tinetest drive na lang daw. Okay, sige. Sabi ko, so makukuha ko yan today. Sabi, oo daw. So, mga 3 o'clock na, hindi pa rin ako tinatawagan. 3:30, sabi ko, nako, kailangan ko umalis ng 4 para masundo si Mrs. Ang plano ko kasi, iwan ko na yung Nissan, gagamitin Explorer para masundo kasi nakakatakot ibiyahe. Sabi ko, baka walang turn signal, ganyan, baka walang ilaw yung likod. So, pumunta ako dun sa talyer, ayos na daw yung aircon, aayusin naman ni Manong yung yung check engine light regarding sa evap leak. Sabi ko, okay, sige, as long as aayusin nila, I mean, pag binigay nyo, talagang wala nang problema. Then, so, okay, so okay na yan. Sabi ko, babalik na lang ulit bukas. So, ang ginamit ko yung Nissan ulit para sunduin si Mrs. May bangga yung likod. Good thing, gumagana pa yung mga ilaw sa likod. So, safe pa rin siya i-drive. So, nag-drive ako, sinundo ko si Mrs. Tapos, yun, kinuwento kay Mrs. Tapos, dinaanan namin yung pinangyarihan nung accident kaninang umaga. Sabi ko, yan, dito
dito, sabi ko, eto may mga camera, yung mga previous na intersections, tapos dun sa intersection na binangga niya ako, walang camera. So sabi ng miss ko, sige, email mo yung police, sabihan mo na ano, baka pwedeng i-check nila yung mga previous intersection, no? Okay. Di ganon. Tapos yun, nagbabasa nga ako ng mga comments. Yung isang kaibigan ko dito, na subscriber ko din medyo na ano ako, napangiti niya ako kasi naghanap ako ng silver lining dito kung ano yung pwedeng maganda na nangyari dito sa aksidente, no? Sabi niya, pre, ano yan kahit liability yung ano mo, yung insurance mo, may habol ka pa rin kasi ikaw yung binangga No, ang mangyari diyan, pagka nahanap niya yung bumangga sa iyo, yung insurance mo maghahabol sa kanila, no? Tama naman. Plus on top yung criminal case kasi may criminal case yan Tinanong ako ng pulis kung magsasampa daw ako ng kaso. Sabi ko, oo, kasi I need somebody to pay for this, di ba? Kailangan magkasuhan. And usually, criminal case yan Kasi nga, he or she, di ko alam, no? Fled the scene. Hit and run Sabi niya, okay, sige, yon. Tapos yung police, tinatanong ako, no? Yung nag-iimbestiga nung, sabi niya, sa tingin, what do you think? How much is the damage to your car? Sabi ko, I don't know. I'm not a mechanic. I don't know anything about the... No, just give me a rough number. Sabi ko, 10 grand. Sabi ko, 10,000. Sabi ko, 10,000 ang damage niyan. Kasi, sabi ko, yung trunk, I don't know, 2,000, 3,000. Yung bumper, 1,000. Mga lights. Tapos yung body paneling plus yung pintura. Roughly 8 to 10,000. Siguro 8,000 yan. Anyway, na-realize ko kaya pala hindi na ini-insure yan ng comprehensive ng mga insurance, no? Kasi imagine mo, ang damage niyan 10,000 pero ang bili lang namin diyan dati 7,000, di ba? Malulugi nga naman sila. So ang mangyayari diyan sa mga insurance companies, gagawin na lang yan total. Tapos babayaran ka na lang ng mas murang halaga. No? Anyway, pwede na rin pan-down ng ibang sakyan or second hand na sasakyan. Anyway, so yun, nagbigay ako ng figures. 10,000 ang sinabi ko. Tapos sabi ng miss ko, sabi nga nung kaibigan ko dito, no? Hindi ko sabihin yung pangalan. Sabi niya, ayun, baka may makuha ka pa pagka nahanap na yung tapos nagkinasuhan nyo, baka makakuha ka pa rin ng Dodge TRX din. Sabi niya, siyempre, pag nanalo ka sa kaso, baka makakuha ka ng pambili ng Dodge din na pickup. Sabi ko, wow, grabe naman yun. Sabi ko, Camry lang, masaya na ako Sabi niya, hindi, aim high. No? Ano daw, Tesla Cybertruck daw ang i-aim ko. Tesla, shoot for the stars. Napangiti lang ako. Pero tama rin naman siya, no? Just in case na mahanap yung perpetrator, yung bumanga sa akin, tapos magkasuhan. Siyempre, paano siya mananalo? Meron akong dashcam footage na talagang nag-accelerate siya. Sinadya niya talaga akong banggain. Okay? I don't know kung paano mo malulusutan yon, di ba? So, tinatanong din ako ng police ano bang weather condition noon? Madilim ba? Maulan? Sabi ko, no, it was clear. It's morning. And then, there's only 3 cars on the road. Me and there's another SUV. I think a GMC Terrain. Yan, 3 lang kami. Ang luwag-luwag ng kalsada. No? Yun ang sinabi ko sa kanya. So, wala pa ako iniisip na na kung ano-ano. So, akala ko lang, aksidente lang talaga pumasok sa isip ko. So, ngayong gabi na, binabasa ko yung mga comments, dami nagsasabi na mukhang sinadya. Mukhang intentional. Tapos, chinat ako na isang kaibigan din, na subscriber ko. Sabi niya, sir, mukhang intentional yan yung ginawa sa'yo. So, what are the odds na a few days ago, nahack yung channel mo, tapos ngayon, may bumangga sa'yo, na talagang sa video sinadya na banggain ka. So tinatanong niya ako, ano sinasabi ng gut feeling mo kasi usually minsan yung intuition mo yun ang totoo No, so to be honest, hindi ako nag-iisip ng ng masama, akala ko aksidente lang talaga. Kaya nung nag-backtrack ako, kinikilabutan ako. Nag-backtrack ako, guys. Nag-backtrack ako, tinignan ko yung footage ng video. So 'di ba may pinakita ko sa na video na nag-accelerate siya.
Di ba pinakita ko yung video na nag-accelerate siya? Dodge Ram, to. Tapos binangga niya ako. So, tinignan ko pa yung video before that. Pucha, nakita ko, malayo pa lang pala, nasa linya ko na siya. Ini-stalk niya na ako. Pucha, kinikilabutan tuloy ako eh. Malayo pa lang, nasa lane ko na siya. And then, kahit libre na siya, pwede siyang mag-change lane, lampasan niya ako, hindi niya ginawa. Talagang nakasunod lang pala siya sa akin. Nag-appear siya, nakadalawang intersection, nasa lane ko lang siya, hindi siya nagpapalit ng lane. Tapos may nakatabi siya, nauna na, so free, pwede siyang mag-change lane sa kaliwa. Hindi niya ginawa, talagang tinumbok niya ako. And nung time na nandun na kami sa intersection na walang camera, sa kanya ako tinumbok. Ano sa tingin niyo yun? Was it a hit? Parang naisip ko, putya, hit kaya yun? Ha? Naano ko eh. Dun eh. Hit kaya talaga to? May plano kaya talaga? I don't know. Let me know what you think. So, eto yung eto guys yung natuklasan ko nung binacktrack ko yung video. Yung videos yan. Pinribate ko lang to eh. So, ayan guys. Kita nyo, malayo pa lang siya. Kita nyo, malayo. Andyan siya, malayo. May nakatabi siyang isa. Ha? Dire-diretso lang siya, malayo. Ganyan. Tapos, etong nag-iisa niyang katabi, mauuna pa yan, mag-i-speed, pero siya, nagme-maintain lang siya. Sa likod ko lang siya. Pwede rin siya mag-change lane, no? Lampasan nila ako, oh. Kung mapapansin nyo sa takbo ko, constant lang yung speed ko. Hindi naman ako nagme-menor, hindi rin ako pumipreno. Pero siya, bakit siya nagstay dito sa lane ko lang? Pwede siyang lumipat eh. No? Pwede siyang lumipat, pero hindi siya lumilipat ng lane. Hindi siya lumilipat ng lane. So, makakadaan pa yan ng dalawang intersection. Yung dalawang intersection na dinaanan niya, guys, may CCTV may camera yan eh. Okay? Kaya napaano ko, ano kaya? Meron nga, yan, may camera yan. May camera ba? Yan, isang intersection. Hindi niya ako dyan. O yan, maluwag na maluwag, oh. Kita nyo ba? Maluwag na maluwag. Kung gusto niya mag-overtake, pwede siya mag-overtake. Bakit di niya ginawa? Diba? May isa pa yatang intersection dito eh. Ang layo niyan. Ang layo niya ako sinundan. Oh. Sinundan niya talaga ako. Sinundan niya talaga ako. Diba? Ang layo. Yan, isa pang intersection. Oh, diba? Hindi niya ako binangga dyan. May camera yata yan eh. Yan, alam ko may camera dyan eh. May camera yata dito sa kabilang poste. Hindi niya ako binangga. So, dalawang intersections, hindi niya ako binangga. Binangga niya ako kung kailan nandun na kami sa intersection na walang camera. Kita niyo yun, guys. Di ba nakakatakot yun? Kita niyo? Nakakatakot yun kasi anong reason nito si Pogi? Tapos eto na, nung nandun na kami doon sa intersection na walang camera. Bigla niyang binilisan. Ito na. Boom. Tapos makita niyo talaga, wala talaga siyang plaka. Wala siyang plaka. May nagko-comment na, so comment pa ng kaibigan ko, Sir, tas ba't walang plaka? Bihira sa Texas yan. Makakapag-drive ka dito ng walang plaka. Bihira, wala pa raw kami nakikita na walang plaka. Out of state, pwedeng out of state to, pwedeng taga out of state to, or bago yung sasakyan, tinest drive, I don't know. Or, ano sa tingin nyo? Tinanggal niya yung plaka niya bago siya, bago siya, ginawa niya to. No, hindi ko alam. And eto nga, sabi ko sa inyo, di ba, nagtataka ako, sa ilang beses na ako na-aksidente, yung usual na ginagawa ko, syempre bababa ka, pero for this time, hindi ako bumaba eh. Hindi ako bumaba kanina. Tinabi ko muna sa safe na lugar, no? Pinasok ko dun sa parking lot, malamang may mga camera doon, may mga tao doon, kasi yun eh, strip mall, plaza yun eh, may mga establishments doon eh. Ba't di siya sumunod doon? No, so natakot ako kasi sabi ng yung kaibigan kong kachat ko,
na subscriber ko, sabi niya, "Sir, mo intentional, tapos 'di ba dati ah, yun nga, na-hack yung channel mo, tapos may mga instance nagla-live ka, bigla napuputol yung feed mo. Magkaka-connect ba yan? Hindi ko alam. Pero may pumasok na scenario sa isip. Imagine ko lang naman, no? Hindi kaya hit to? Hindi kaya may tumatarget sa akin? At hinintay na dumating kami dun sa intersection na walang camera. Anong plano niya? Pag bumaba ako, puputokan niya ba ako? Sasabihin, nanlaban ako? Kasi alam nila may baril ako, di ba? Wala namang wala namang ebidensya. Ano yan? Versus ano lang, kung ano lang yung sabi nung survivor, yun lang naman ang pakikinggan, di ba? So natakot ako, hindi ko rin alam bakit nga ba hindi ako bumaba kanina at hindi ko kinumpronta. Hindi ko kinumpronta yun kasi gusto ko munang itabi dahil busy yung mabibilis yung dumadaan sa kanan ko. Hindi naman ako makakaliwa kasi merong barrier na sa middle lane. No, so I don't know. Napaisip lang ako, sabi na nung kaibigan ko nga, sabi, mag-iingat ka sir kasi baka intentional 'yan. Napaisip lang ako nung binacktrack ko to na malayo pa lang pala tinututukan na ako nito. Nasa lane ko lang siya. Di ba nakakatakot 'yon? Tapos wala siyang plaka. Sabihin mo nang out of state to. Sabihin mo nang dumaan lang siya sa Texas. Pero ba't hindi siya nag-change ng lane? Ba't nasa lane ko lang siya all throughout? May opportunity siya para mag-change ng lane, mag-overtake, pero ba't hindi niya ginagawa? Tapos hinintay niya nung time na alam niya na na walang camera dun sa intersection na yon, yung pinanghingarian na nung aksidente. So nakakatakot lang isipin. So ayoko mapraning pero possibility yan Nagtaka rin ako sa sarili ko, ba't ako bumaba, hindi ko siya kinumpronta. Diba, may minsan nga, diba, mumurahin mo pa, diba? Hindi ako bumaba, sinigurado ko munang safe yung lugar bago ako lumabas. No? Hindi ko siya imagine niyo kung kinumpronta ko siya doon sa intersection na walang camera. Diba? Nakakatakot. Siguro, anyway, I don't know if it's too much thinking, pero blessed pa rin ako. Siguro may guardian angel pa rin ako. Kasi nakakatakot Mga napapanood kong mga ganyang hit, no? Babangkain ka sa likod para bumaba ka. 'Di ba? Tapos walang camera, nasa gitna kayo Intersection 'yan Kung nasa establishment, mas madali siyang mahagip ng camera. Doon ako sa parking lot ng establishment Safe talaga doon 'Di ba? I don't know, guys. I don't know. So, pasalamat pa rin ako. And pasalamat ako sa mga nagko-comment ng support, ng paalala. Yeah, I'll do my best na mag-ingat. No, I'll do my best na mag-ingat. Pero I believe meron pa rin akong guardian angel. Kung sakali man na worst na scenario 'yon, na naiwasan ko, may guardian angel pa rin ako. Kasi may mga action ako na hindi ko mapaliwanag kanina Unang-una, hindi ko nga papaliwanag ba't hindi ko siya kinumpronta, hindi ko siya inaway, hindi ko siya minura. Diba? Tataka nga ako bakit ganun Naghanap muna ako ng safe place to park. Tapos nakapagtaka, hindi siya sumunod. Tapos, ito kasi yung kotse niya kasi, sabi ng kaibigan ko, madali lang mahanap yan. Kasi yung Dodge Ram niya, TRX, high-end model yan Ang mahal yan Ilan lang ba ang may ganyang dito sa area? O sabihin mo na, ba? Madali lang matrace siya, ilan lang yan. 'Di ba? Ang sa akin, tinatanong ko rin yung police kung nakita ng police yung model sabi na, it looks like a TRX. Sabi, mahal pala yung model na yan na truck. Mahal. Kung mahal yan, di ba may pambayad ng insurance yan? May pera yan. Hindi ko ma-match Kung ikaw mayroon kang mamahaling truck, ba't di mo kaya magbayad ng, lumang kotse na binangga mo? Insurance, malamang may insurance ka, di ba? Kaya ng insurance mo yan, mumurahin lang naman yung kotse ko Pero ba't hindi niya ginawa yan? Kaya talaga I don't know. Ayoko nang i-overthink. Magpapasalamat na lang ako sa Diyos, sa Lord, kay Lord na
No harm, no foul. Ibig sabihin, damage, kotse lang naman yan eh. Kotse lang yan, no? At least walang ano sa akin. And kung sakali may masamang intention yung yung bumangga, I think talagang ko tinarget ako eh. Mukhang hindi naman natuloy kasi nakaiwas ako. May guardian angel yata na nagbulong sa akin na pumunta sa safe na lugar. Talagang nakakatakot kung nagkaroon kami ng encounter sa gitna ng daan kung saan walang CCTV. Salamat din guys sa mga comments nyo. Nagpapalakas sa loob ko. Naghahanap ako ng silver lining dito sa nangyari. And I'm still very grateful. So, yan, matutulog ako ngayong gabi na medyo, na maluwag na yung kalooban ko. Sabi ko nga sa kaibigan ko, napangiti mo ko nung sinabi mo na pag nanalo ka sa kaso, baka makakuha ka rin ng Dodge Ram na TRX eh. Baka magka-cybertruck ka pa eh. Anyway, hindi naman ako nag-a-aspire ng ganun. Basta malusutan ko lang to and maayos na yung kotse, masaya na ako. Pero pinagdadasal ko mahanap yan. Sa technology ngayon, imposibleng hindi mahanap eh. Sa dami ng intersection na may camera, malamang umikot yan. Mahahagip yan. Kung ipupurso lang talaga ng police, ibig sabihin talagang seryoso sila na hahanapin, mahanap nila yan. Kasi makita nyo doon sa footage. Madaming dinaanan na intersection bago dumating doon sa intersection na walang camera, saka doon niya ako binangga eh. Anyway, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.